Opening scene, bright, airy living room with a prominent skylight. Host is casually sitting on a sofa, looking up at the skylight with a smile. Hey, mga kabahay! Kung isa ka sa mga nangangarap na puro sinag ng araw ang bumubuhos sa loob ng bahay mo, imbes na puro ilaw ng kuryente, this video is for you. Madalas iniisip natin na yung mga magagandang bahay na nakikita natin sa magazines, yung mga may natural na liwanag, ay sobrang mahal i-achieve. Pero alam mo ba na may isang simple pero sobrang powerful na paraan para makuha yan? Ito ay sa pamamagitan ng skylight. Marami sa ating mga homeowners ang nagdadalawang isip na maglagay nito, ang akala, pangmayaman lang, pangsosyal, at baka maging sakit lang sa ulo. Pero ang totoo, ang skylight ay isang matalinong investment, hindi lang sa ganda, kundi pati na rin sa pagiging praktikal ng bahay mo. So, ano nga ba talaga ang skylight? Sa pinakasimpleng paliwanag, isa itong bintana na inilalagay sa bubong. Ang main purpose nito, papasukin ang natural na liwanag diretso sa loob ng tahanan mo. May dalawang klase yan, yung fixed na hindi nabubuksan at yung operable o yung may ventilation na pwede mong buksan para makapasok din ang hangin. Para sa safety, ang ginagamit ditong salamin ay special, either tempered or laminated glass, para siguradong matibay at hindi basta-basta mababasag. Meron pa ngang mga designs na may kasamang UV protection para salain ang masasamang sinag ng araw. Ngayon, bakit ka nga ba maglalagay ng skylight? Ano ang mga benefits nito? Una sa lahat at pinaka-obvious ay ang mas maliwanag na interior. Imagine, mula umaga hanggang hapon, hindi mo kailangan buksan ang mga ilaw mo. Dahil dyan, makakatipid ka ng malaki sa kuryente. 'Di ba? Ang laking tulong sa monthly bills. Bukod sa pagiging praktikal, nagdadagdag din ito ng kakaibang ganda o aesthetic value. Nagmumukhang mas maluwag at mas open ang isang kwarto kapag may skylight. At kung yung operable type ang pipiliin mo, may bonus ka pa. Natural ventilation. Pwede mong palabasin ang mainit na hangin na naiipon sa itaas. Pero syempre, bago ka magpakabit, may mga bagay na dapat mong i-consider. Hindi ito basta-basta ikakabit kahit saan. Una, ang location. Kailangan tama ang orientation nito sa bubong para hindi sobrang init ang pumasok, lalo na sa tanghaling tapat. Pangalawa, yung size. Huwag masyadong maliit kasi baka hindi rin maramdaman ang epekto. Pero huwag din sobrang laki dahil baka maging nakakasilaw. Pangatlo, at ito ang pinaka-kritikal, ang waterproofing. Dapat tama at pulido ang pagsil sa paligid ng skylight para maiwasan ang anumang tagas kapag umuulan. At pang-apat, ang klase ng salamin. Mas maganda kung tempered glass na at may low E coating para makatulong sa insulation at mabawasan ang init. Siyempre, may mga limitations din ito. Pwede itong maging mas mainit kung yung kinuha mo ay walang UV filter. At oo, mas mahal ito kumpara sa isang ordinaryong bintana. Ang pinakamatinding problema, kapag palpak ang installation, siguradong magkakaroon ng tagas. Kaya napakahalaga na sa professional at mapagkakatiwala ang kontraktor mo ito ipagawa. Kaya sa huli, ang skylight ay hindi lang pampaganda. Isa itong practical na solusyon para sa mas maliwanag na tahanan, pagtitipid sa kuryente, at pagpapataas ng halaga ng iyong property. Isang investment na siguradong masisiyahan ka. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang pagkakaiba ng roof window at skylight. Ano kaya ang mas bagay para sa'yo? Kaya kung nagustuhan mo ang video na to at gusto mo pa ng mas maraming tips para sa bahay mo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka palagi. Maraming salamat sa panonood mga kabahay. See you sa next video.